Hello guys, so kumusta kayo? So napuyat ako kagabi, grabe, laki ng eye bag ko. Kasi nawala yung isa sa mga childhood hero natin, lalong-lalo na yung mga batang 90s dyan, no? Alam ko naman na kilala nyo si Hulk Hogan. So namatay raw siya kagabi, ng 71 years old lang siya, no? Actually guys, di niya naman ako kilala, no? Pero matagal na kasi akong fan ng wrestling talaga. Tapos kapag may nawawalang wrestler, sobrang lungkot ko. Pero ngayon yung pinaka nakakalungkot talaga, no? Kasi kahit naman kayo, no, kilala niyo si Hulk Hogan. Tapos, dati naman namatay to. Yan, no, si Bray Wyatt. So, nakakalungkot rin, no, kasi bata pa siya. Actually, mas matanda pa ako kay Bray Wyatt, pero maaga siyang nawala. So, meron rin akong action figure ng Hulk Hogan dito. Yan, sobrang tagal ko nitong tinatago. So, ikukwento ko lang dito, guys, yung pagiging isang wrestling fan ko. Mataas kasi, guys, yung photographic memory ko pagdating sa childhood ko, no. Kaya nga, napapansin nyo na usually ang mga kwento ko dito is tungkol sa childhood ko. And wrestling kasi, guys, ang isa sa part ng childhood ko. So, again, guys, lahat ng sasabihin ko dito ay galing lang sa isip ko. So kung may mga mali akong info, so pagpasensyahan nyo na, no, kasi syempre minsan na may mental block tayo. Kasi ganyan ako gumawa ng vlog talaga, guys. Talagang lahat to ay galing lang sa isip ko or sa experience ko. So first time ko, guys, makanood ng wrestling 1992. Royal Rumble yon, tapos nanalo si Ric Flair. So visit na visit ako sa kanya noon. Kasi sabi ko, paano siyang nanalo noon? Lagi lang naman siyang nakakapit doon sa bottom rope. Tapos nung ko rin, guys, nakita si Hulk Hogan, no, na grabe yung cheer ng mga tao sa kanya. Tapos ang lakas ng aura niya . Kuminang na nga rin yung mata ko, tapos naging fan na ako ng wrestling noon. At lagi na ako, guys, nanonood ng wrestling noon sa Channel 5. Naalala yung, guys, yung late broadcast ng Channel 5 na umaabot minsan ng isang buwan, yung pagkalit niya sa ibang bansa, no? Tapos minsan nga nanonood ako sa probinsya namin ng wrestling noon. Tapos kilala ko lahat talaga ng wrestler. Nandiyan sila Undertaker, nga sila Hulk Hogan, yung Bushwhacker na nakakatawa. Tapos yung super idol ko dati, si Tatanka, yun, ganun siya, di ba? Si Texas Tornado, yan yung mga sinaunang wrestler. So halos lahat ng wrestler talaga, guys, dati kilala ko. Tinatawanan niya ako dati ng tito ko, sabi nga niya, dapat raw ang quiz ko ay tungkol sa wrestling, no? Kasi mapaperfect ko raw siya. Tapos, guys, marami ng beses na pumunta yung WWE dito sa Pilipinas, na dati ang pangalan pa noon is WWF, which is yung World Wrestling Federation. So 3 times akong nanood sa kanila, guys. Unang-una kong napanood sila dito ay yung si Undertaker, si Bobby Lashley, saka si Batista. 2006 yun . Laban kay Booker T, kay Finlay. Sino nga ba yung isa? Yon, si Mr. Kennedy! So yun, guys, yung unang best kong nanood ng wrestling. Naalala ko pa ngayon sa Tandang Sora, nahuli pa ako ng jaywalking nun . Kasi nga nagmamadali akong tumawid. Tapos nung hinuli nila ako, sabi nila sa akin, magbabayad raw ba ako ng 150 pesos o maglilinis ako ng Tandang Sora. So, syempre, ang ginawa ko na lang nun, kahit yun na lang yung baon ko, guys, sa pangkain sa pag-attend ko nga ng wrestling na yun. No? So, binigay ko na rin, no? Kasi nga, nagmamadali na ako. So, ginanapin, guys, sa Araneta Coliseum. So, bilib na bilib ako nun. Grabe, lalo na nakita ko si Bobby Lashley. Kasi yung katawan niya parang aparador. Sobrang laki. So, mapapansin nyo, guys, ngayon, no, medyo nangayayat ako. Pero nung mga teenager ako, medyo malaking katawan ko. Kasi nagbubuhat ako, guys, since 18 years old. Kasi bata ako, para akong palito. Yung ulo ko ang laki, tapos yung katawan ko ang liit, no? So, kaya nagbuhat ako ng buhat doon para maging proportion siya. And isa pa sa dahilan nun ay pangarap ko maging wrestler. Tapos pangalawang beses na nagpunta sila dito, ang main event nun is si CM Punk saka si Jeff Hardy. So, hindi ako masyadong fan ni CM Punk nun. Pero ngayon, guys, super fan na ako ni CM Punk. Nalungkot nga ako nung umalis siya mula sa WWE. Tapos ang tagal niyang hindi nag-wrestling. Napunta na lang siya sa AEW at ngayon bumalik na ulit siya sa WWE. Kaya nga, guys, yung mga naging kotse ko ay nilalagyan ko siya sa gilid ng salamin, the best in the world. Tapos nagkaroon rin ako ng t-shirt niyan dati, yung best in the world na color white, na sikat, na pinadala pa namin sa tito namin mula sa Amerika. Fan ako ni Jeff Hardy. Kaya nga meron akong damit nun at syempre ginagawa kong wallpaper dati, yung mukha ni Jeff Hardy na nakalagay is immune to fear. Tapos latest na nagpunta sila dito ay 9 years ago, 2016. So nandiyan si John Cena versus Big Show. Yun nangyari, guys, yung naputol yung rope nang hindi sinasadya, pero the show must go on. Kaya tinuloy ni John Cena yung pagtalo kay Big Show. Tapos nung ko rin nakita, guys, si Roman Reigns. Tapos yung main event noon ay si Kevin Owens laban kay Seth Rollins saka kay Sami Zayn. Na nung panahon na yun, si Sami Zayn pa yung isa sa mga highlight talaga. Tapos hindi lang pala ako 3 beses nanood, guys, ng wrestling. 4 na beses pala. Kasi pumunta rin sila dito nung 2019. Ang main event noon is si Kofi Kingston versus Daniel Bryan. Tapos doon ko, guys, binili to. Itong wrestling belt na to. Yan, oh, grabe, tonto ako nito, no? Akala mo champion . Pero ito yung pang kids lang. Kasi yung adult size ito medyo mahal. Mga bibili mo yung mga 10 to 20,000 yata. Tapos nung ko rin nakita yung The New Day, yung Manila, don't be there, be sour. Tapos
bukod sa wrestling na WWE guys, so nanonood rin ako ng wrestling ng Pinoy. Hindi ko maalala kung MWF yun o PWR eh. Pero nanonood ako noon, doon ako sa pinakaunahan. So ang naalala ko lang guys na isa sa mga karakter doon is Robin Sane. Tapos yung iba nakalimutan ko na eh. Yung isa nga doon, yung sa mga sikat na wrestler ng Pilipinas, halos kapitbahay ko lang dito sa Batasan. So hindi naman from 1992 nanood ako ng wrestling noon. Tuloy-tuloy, no? Kasi natigil rin ako sa panonood ng wrestling mula nung napanood ko sa Channel 23, yung mga secrets ng wrestling, no? So doon ko nalaman na, fake pala yung wrestling. Pero actually hindi naman fake ang wrestling. Scripted siya guys, totoo yan, pero hindi siya fake kasi talagang mayroong nababalian ng leeg, mayroong nababalian ng tadyang, at yung mga injury talaga dyan guys is totoo talaga, kaya nga sinasabi sa atin na don't try this at home. So yung end result niya guys ay scripted, no? So para ka lang rin nanonood ng pelikula, sabi nga ang wrestling is telenovela for the boys. Di ba? Kasi yung mga babae, mahilig sila manood ng mga drama. So ako naman guys, di ako mahilig manood ng drama, pero mahilig ako manood ng wrestling. Tapos nung nawalan nga kami ng TV noon, ay hindi na ako makapanood noon sa ABC5. So ang ginagawa ko noon dati guys, ay nagbabasa-basa na lang ako sa internet kung ano ba yung nangyayari sa wrestling, no? So naabutan ko yan nung panahon ni Hulk Hogan, yung panahon ni Austin, sa kanila kaunti na lang yung mga napapanood ko noon. Tapos yung kay John Cena nga, na hindi pa siya nagja-champion noon, napanood ko yun. Yung pinakaunang championship ni John Cena is yung United States Championship. Tapos ang pinakamagandang WrestleMania sa akin noon ay yung WrestleMania 20. Yung nandoon si Bill Goldberg versus Brock Lesnar. Tapos yung main event nun guys is si Chris Benoit, tinalo niya si Shawn Michaels saka si Triple H. Tapos ngayon guys, ang pinapanood ko na lang ngayon is mga pay-per-view na lang, o ang tawag na ngayon is PLE o Premium Live Event. Kasi nga guys, hanggang ngayon wala pa ring live na wrestling dito sa Pilipinas. Tuwan-tuwa nga ako nung sinabing magkakaroon na sa Netflix kasi hindi pala tayo kasali. So kailangan mo pang gumamit ng VPN para makanood ka ng wrestling dun sa Netflix. Tapos makikita nyo guys dito sa braso ko, yan o. Yung tattoo ko na yan, yan yung King of Kings ni Triple H. So yung tattoo ko na yan guys, galing yan dito. Yan o, sa King of Kings ni Triple H. Tapos meron rin akong figure ni Triple H dito. Sabi ko na kumulekta ako ng mga action figure. Pero yung mga childhood heroes ko. So yun nga, nung nalaman ko na nawala na si Hulk Hogan, sobrang lungkot ko. Halos di ako nakatulog kagabi. Kasi nung bata ako naman, nanonood ako ng mga laban ni Hulk Hogan. Dati pa nga Betamax yun eh. Ang madalas siyang nakakalaban doon ay si Iron Sheik. So hindi ko pa alam yung pangalan ng dating ni Iron Sheik. Pero nung panahon na nga na mahilig na ako mag-research, so nalaman ko guys yung pangalan niya kasi nga naaalala ko dati yung bota niya. Yung bota niya kasi is meron siyang sungay sa dulo. Tapos doon ko guys first time nakikita na yung bida laging binubugbog muna sa uno, tapos pagdating sa dulo siya pa rin yung nanalo. 'Di ba yung nag-Hulk up na siya, yung gumaganyan na siya. Tapos umiikot siya sa ring. Tapos yun yung trademark ni Hulk Hogan. Tapos sa sobrang addict ko dati sa wrestling, napapanaginipan ko pa yan. Ang napanaginipan ko dati kasi sa probinsya namin, sa dulo nun, yung pinakadulo nun ay merong simbahan. Tapos sabi raw nung tito ko na pagkatapos ng simbahan, may mas dulo pa raw doon na hindi pa raw nakikita ng lahat. Kasi doon raw nakatira si Hulk Hogan. So paano ko raw malalaman na yun talaga yung bahay ni Hulk Hogan? Meron raw X mark doon sa kanyang pinto, no? So naalala ko pa yun, sobrang bata ako pa noon. Sabi ko nga sa inyo, matalas yung photographic memory ko. Tapos bukod nga guys sa wrestling, pinapanood ko rin yung si Hulk Hogan. Unang-una yung movie, basta may nakalagay doon, High Ninja eh. Yun, isa sa mga karakter doon. Tapos pinapanood ko rin siya guys dati sa TV, yung Thunder in Paradise. So kung batang 90s ka guys, alam ko na alam mo yon. So isa siyang TV series na ang main character ay si Hulk Hogan. Kasi syempre lahat naman tayo hindi natin makakalimutan yung laban ni Hulk Hogan sa ni Ultimate Warrior, na ang nanalo ay si Ultimate Warrior. Tapos naalala ko pa dati, may WrestleMania na naglaban si Bret Hart saka si Yokozuna. Ang ginawa si Master Fuji, kasi nabuyan sa mata si Bret Hart ng asin, tapos natalo siya ni Yokozuna. Tapos lumabas nun si Hulk Hogan. Tapos tinalo niya naman si Yokozuna. Tapos after nun guys, siya na ulit yung naging champion. Tapos after nun, umalis na si Hulk Hogan sa WWF eh. Lumipat na siya sa WCW. Na alam ko hindi siya pinapalabas dati sa TV, kaya hindi ko na masyado nasubaybayan yung career ng Hulk Hogan dun sa WCW. Tapos fast forward yan guys, ay binili ng WWF yung WCW. So bumalik ulit si Hulk Hogan sa WWF. Tapos dun ko guys napanood ng first time yung NWO. Sobrang sikat guys ng NWO sa WCW dati. Parang katumbas nila is yung DX sa WWF naman dati, no? Tapos nagkaroon guys ng dream match, yung Legend versus Icon, which is The Rock versus Hulk Hogan. So ang nanalo dyan guys ay si The Rock. So nakakatawa yung scenario na yun, no? Si The Rock kasi yung face doon o yung bida, tapos si Hulk Hogan yung kalaban. Pero mas chini-cheer pa guys si Hulk Hogan kaysa kay The Rock. Tapos correct me if I'm wrong ha, ang alam kong huling championship ni Hulk Hogan sa WWF ay nung tinalo niya si Triple H. Tapos tinalo naman siya ni Undertaker, kaya nakuha sa kanya yung championship. Tapos after nun, lumabas na yung Mr. America ni Hulk Hogan, di ba? Kung nanonood kayo guys ngayon ng wrestling, si El Grande Americano, no? So parang kinuha yon kay Mr. America
America ni Hulk Hogan. Naalala ko nun guys, ang kalaban nyo na si Mr. McMahon. Tapos sabi ni Mr. McMahon, once nalalaman ko na ikaw si Hulk Hogan, ipa-fire kita, no? So dumating nga yung point no na parang nakuhaan sa camera na siya nga si Hulk Hogan. So finire na siya ni Vince McMahon. Tapos mula noon, hindi ko na ulit nakita si Hulk Hogan, no? So lumipat yata siya noon sa TNA kung di ako nagkakamali. Tapos napanood ko ulit si Hulk Hogan ay sa WrestleMania 30 na. So amazed na amazed ako noon, no? Kasi yung tatlong legend, si Hulk Hogan, si The Rock, at syempre si Austin, ay nasa isang ring. Tapos nagkamali pa nga si Hulk Hogan doon, no? Imbis na sabihin niya yung Superdome, ang binanggit niya doon is Silverdome. So maidagdag ko na rin, no, na nung bata ako, nag-aral ako magtaas ng kilay. Pangit ko pala pag nagtaas ng kilay. Dahil guys kay The Rock. Kasi sa pag-isa naalala ko na match sa kanya nung naglaban sila ni Brock Lesnar. Binerhag siya ni Brock Lesnar tapos dumugo yung bibig niya, no? So grabe, lungkot na lungkot ako noon. Kahit alam ko na scripted lang yun. Pero masyado kasi talaga ako apektado na wrestling, no? So lungkot na lungkot talaga ako noon. And last time na napanood ko siya ay netong lang nakaraan na WrestleMania, which is medyo malungkot kasi nga binubu siya ng mga tao doon. So hindi ko na ni-research kung ano yung issue doon kasi ayokong maging negative sa character na Hulk Hogan, no? So hindi ko na ni-research yun. Basta ako guys, ang importante sa akin, napasaya talaga ako ni Hulk Hogan nung bata ako. Kaya nga mahilig ako nun guys kumain ng vitamins. Dahil nga sabi ni Hulk Hogan is drink your vitamins. So kung batang 90s ka guys, siguradong naging vitamins mo yung Flintstones. So yun lang guys yung may kukwento ko tungkol sa wrestling at syempre kay Hulk Hogan. So kung may mga istorya ka rin na nanood ka ng wrestling, ay mas maganda i-comment down below mo, no? Kung sasabihin mo lang na wrestling is fake, wrestling is ganito, sisiraan mo lang yung wrestling, mas maganda guys, huwag ka na lang mag-comment. Kasi alam naman namin yan na scripted ang wrestling, no? Hindi mo na kailangan paulit-ulit na sabihin yan. Basta nag-enjoy kami guys sa pinapanood namin, no? So walang basagan ng trip. So yun lang guys ang may share ko sa malungkot na araw na to, no? So hanggang sa muli.